Ano bang silbi ng pag-aaral para sa isang babae? Mama, pakiusap. Ibalik mo na sa akin ang admission letter ko. Pinaghirapan ko yan makuha. Hindi ko gagawin ang pera ng pamilya. Tumahimik ka na. Kung hindi lang pinilit ng tatay mo na mag-aral ka, hindi ka sana nakatapos ng high school. Ano pang kolehiyo ang pinapangarap mo? Naku, Mama! Huwag ka nang mag-ilusyon. Babae ka, para saan ang kolehiyo? Mag-asawa ka na lang. Kikita ka ng sapat para sa gastusin ng pamilya. Hindi ba't panloloko lang yan? Sabi ni Papa noon, dapat maging tapat sa buhay. Hindi ko gagawin yan. Umalis ka na. Umalis ka na. Ay, bitawan mo ako. Bitawan mo. Kailangan magtiwala sa sarili at humanap ng paraan para sa pang-tuition. Ay, magandang araw po. Tita, ilang araw ko na pong inoobserbahan ang batang ito. Wala siyang niloko kahit isa. Sana maging manugang ko siya. Ay, tita, huwag ka munang umalis. Alamin mo muna ang tungkol sa aming produkto. Sandali lang ito. Mabilis lang. Tingnan mo muna. Magandang araw po, Lola. Ay, Lola, magandang araw po. Bibili ba kayo ng health supplements? Ipapakilala ko. Mukha siyang mapagkakatiwalaan, kaya naniniwala ako sa kanya. Ano pa bang hinihintay mo? Ipakilala mo na kay Lola. Dito sa pharmaceutical company, magkakaroon ka ng panggastos at pang-tuition. Naku, ang tatay mo naging tapat buong buhay, pero mahirap at maagang namatay. Lola, bilisan mo. Huwag kang bumili. Lahat yan panloloko lang. Takbo na tayo. Ay, batang babae. Bumalik ka. Ayaw mo bang kumita? Ay naku, Iha, maraming salamat sa iyo kanina. Walang anuman, Lola, mahalaga ang pagiging tapat at marangal. Hindi ko kukunin ang perang galing sa masama. Matagal kitang pinagmamasdan. Talagang mabuting bata ka. Iha, ako ang nagdala sa iyo sa gulo. Wala ka ng trabaho. Naku, paano ba yan? Kailangan kitang bigyan ng kabayaran. Mayroon akong apo, bata at may potensyal. Gusto mo bang maging manugang ko? Kung ang lola niya ang naghahanap ng asawa para sa kanya sa tindahan ng suplemento, hindi maganda ang ugali ng apo o hindi siya kakitaki. Nasaan na si Lola? Nagpunta sa health store sa silangan ng lungsod. Maghanap siya ng asawa para sa akin. Pero ang tindahan sa silangan ay pugad ng mga manloloko. Pumunta siya sa pugad ng mga manloloko para hanapan ako ng asawa. Talagang mabait ang lola ko. Miss, baka iniisip mo na walang dote. Sa pamilya namin, hindi ka pababayaan. Pero pag lumalabas, hindi nagdadala ng maraming pera. Ito ang magiging regalo sa pagkikita natin. Ay, Lola, hindi ko ibig yan. Hindi matatanggap ang pera. Kunin mo na lang. Ang mga manloloko ay sobrang hindi kapanipaniwala. Ayaw ko magloko ng pera. Paano mo napasaya ang matandang babae? Ang husay mo talagang magpanggap. Ayaw ni Lola ng may kasama. Pupunta ako mag-isa. Miss, sa unang tingin ko pa lang sa'yo, alam ko na, bagay ka maging manugang ko. Hindi ko talaga pwedeng tanggapin, Lola. Kunin mo na lang. Sino siya? Ang gwapo niya. Ngayon, scammers nagpapanggap na parte ng pamilya para makabenta ng health products. Sino ang manloloko? Mukhang disente pero manloloko. Bakit ganyan magsalita? Walang galang. Kitang-kita ko, pero nagmamatigas pa. Lola, bakit naman po kayo naniniwala sa kahit sino? Lola, hindi po ako manloloko. Estudyante ako sa King University. Tingnan niyo po. Ito ang aking ID sa trabaho. Ano ba ang ginagawa mo? Hoy, ibalik mo sa akin. Anong ginagawa mo? Estudyante nga siya! Ibalik mo sa akin. Batang makulit. Ibaba mo. Ibaba mo. Sino ba ang nagsabing niloloko niya ako? Matagal ko na siyang inoobserbahan.
Wala pa siyang niloloko kahit isa. Di ba? Tumahimik ka. Pasensya na, iha. Siya ang apo ko. Siya ang apo niyo. Mukhang hindi naman siya mahirap makahanap ng mapapangasawa. Kawa naman kung hindi siya mag-aasawa. Ano na namang plano ng batang manloko? Bakit ka agad-agad kumikilos? Malaki ang naitulong niya sa akin. Gaano mo siya katagal kilala? Baka kasabwat lang siya ng mga manloloko. Wala akong pakialam. Siya ang gusto kong maging manugang ko. Apelyido niya ay He. Hindi na magtatagal ang katawan ko. Gusto ko lang makita kang magpakasal bago ako mawala. Sige, pero may kondisyon ako. Hindi niya dapat malaman ang tunay na kalagayan ng pamilya natin. Sag, huwag kang manloloko. Mawalan ka ng trabaho. Pwede kang magsilbi sa amin. Sa amin, walang advance na sahod. Kailangan mong humanap ng paraan para sa gastusin mo. Naiintindihan ko po. Iha, ayos ka lang ba? Kung may problema ka, sabihin mo kay Lola. Tutulungan ka ni Lola. Pwede bang ipahiram mo sa akin ang pera? Hindi ako manloloko. Babayaran ko talaga ang utang na ito. Kung ayaw mo magpahirap, ayos lang. Pwede kitang pautangin, pero may kondisyon ako. Pakasalan mo ako. Ikakasal na ako. Parang panaginip lang. Ito para sa'yo. Kung kailangan mo ng pera, gamitin mo lang ang card. Salamat. Huwag magalala. Babayaran kita. Hindi kailangan. Pasayahin mo lang ang lola ko. Paano yun? Kailangan ko talagang magbayad. Sa totoo lang, kasunduan lang naman ang kasal natin. Pero huwag kang magalala. Habang asawa mo ako, magiging maayos ako. Hindi kita ipapahiya. Sage. Ipadadala ko sa'yo ang address ng bahay ko. Lumipat ka na ngayon. May gagawin pa ako. Hindi na kita masasamahan. May pasok ka pa rin ba ngayong weekend? Wala. Akong weekend. Ganito kahirap. Walang tigil sa pagtatrabaho. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Tama. Hello, Lingling. Saan nga ulit yung sinasabi mong pwedeng magtrabaho? Jiangyang Club. Tama. Saan nag-set si Bowen? Jiangyang Club. Ano? Nagpakasal ka sa matanda ng 10 taon? Hindi yan mabuting tao. At nakita kanyang inosenteng estudyante na madaling lokohin. Hindi siya ganyan. Ito para sa'yo. Kung kailangan mo ng pera. Gamitin mo lang ang card at hindi naman siya mukhang matanda. Sinasabi ko lang na kasunduan lang naman ang kasal namin. Kung ano siya. Hindi mahalaga. Oras ng trabaho. Bakit ka nagkukwento? Tingnan mo ang suot mo. Manager, bago lang siya ngayon. Wala pang ekstrang uniform. Kaya pansamantala ko siyang pinagsuot nito. Paalala lang, parating ang Vice President ng pinakamayamang tao sa Jiangping. Mag-ingat kayo. Hoy, hindi mo pa natapos. Hindi siya ganoon. Sino ba siya? Asawa ko siya. Naku, Vice President! Vice Presidente, si Li Xiao ay matagal nang naghihintay. Dito kayo, bakit parang tulala ka? Mamaya, pasayahin natin ang atmosfera. Nandito na. Anong nangyayari? Halika. Kinasal ka na at may lisensya na. Ang bilis naman niya. Sabi ko nga, hindi pa kami nakapagplano. Iniisip namin na bigyan ka ng bachelor party. May lisensya na.
Anong bachelor party pa? Magdiwang tayo ngayong gabi. Hindi aalis hanggat hindi lazy. Tara! Cheers! Ako si Sisi. Manager, may kailangan po ba kayo? May customer na nais kang makita sa VIP Insurance Room. Di ba kwarto ng Vice Presidente? Suksing, hindi ko akalain na ikakasal ka agad. Sabi nila, maganda ang kabit kaysa asawa, pero thrilling ang lihim na relasyon kaysa kabit. Kapag nababagot ka, siguradong hanapin mo ako. Ang pamilya Liu ay may pangalan at reputasyon. Hindi ka ba nahihiya sa sinasabi mo? Huwag mo na akong alalahanin. Hindi naman gusto ni Xingge ang ganyang usapan. Gusto kong makita kung anong klaseng babae ang makakasama ng kanyang ama sa pagkuha ng marriage certificate. Huwag ungkatin ang asawa niya. Kahit maliit na waitress, hindi mo siya mapapantayan. Dumating na ang Vice President. Tara na! Hanapin natin siya! May sorpresa. Magandang araw. Ito ba ang kwarto ni Vice President Fu? Ito ang kanyang birthday cake. Pero hindi birthday ni Vice President Fu ngayon. Ngayon ay pagdiriwang ng kasal ni Vice President Fu. Ikinasal siya ngayon. Ang galing naman, ikaw mismo ang maghatid ng cake kay Vice President Fu. Sai, pumasok ka na. VP Fu, congrats sa kasal mo. Maligayang bagong kasal. Ano ba naman itong server na naglakas loob mag-ihis ng ganito? Anong nangyari sa'yo? Ay naku, pasensya na po, Vice President. Bakit siya nandito? Pasensya na po, Vice President. Hayaan niyo po akong punasan. Hindi na. Hindi na kailangan. Pasensya, Vice President. Hindi ko sinasadya. Hayaan akong linisin ito. Lumabas ka! Hindi mo ba narinig ang sinabi? Mag-ingat ka sa pananalita mo. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Vice President. Hayaan niyo po akong punasan ito. Ayos lang. Kasalanan ng Jake. Bakit parang pamilyar ang mga mata mo? Lumabas ka na muna. Hindi ka na kailangan dito. Ang bait naman ng Vice President na ito. Narinig ni Manager Ruan Sisi na natapo ng check sa mukha ng Vice President. Pasensya. Hindi sinasadya. Bakit kinakabahan? Wala sinabi ang Deputy General Manager. Pinoprotektahan ka pa. Sigurado akong dahil magaling ang serbisyo mo. Salamat sa pagod mo. Narinig ko lingling na hindi ka uminom ng tubig buong gabi. Uminom ka ng tubig at magmadali sa pag-uwi. Salamat, Manager. Deputy General Manager. Deputy General Manager. Dahan-dahan lang. Deputy General Manager. Dahan-dahan lang. Saan ito? Sabi ni Li Xiao na sobra kang uminom. Ngayong gabi, dito ka magpahinga. Tama, may sorpresa kaming inihanda para sa'yo. Siguradong magugustuhan mo. Bakit ka nandito? Ano ang nangyari sa'yo? Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Mandaraya ka. Ganito mo ba niloloko ang asawa mo habang nagpapanggap na malinis? Ganito ka pala magtrabaho ng palihim para sa asawa mo. Oh,
hindi pa ako makakatulog. Kailangan ko pang magbenta ng alak. Napakahirap ng trabaho ng asawa ko. Ayokong maging pabigat sa kanya. Para sa asawa mo, kumikita ka ng pera. Anong plano mo? Magbayad ng matrikula, magbayad ng gastusin sa bahay, at bumili ng munting regalo para sa asawa ko. Kapag lasing, hindi nagsasabi ng totoo. Talagang maliit na sinungaling. Halos magising ang asawa ko. Wala ka ng bonus ngayong buwan. Alam ko na, pupunta na ako agad. Ano ba talaga ang nangyari kagabi? Dahil napanaginipan ko siya. Nakakaya naman ito. Sana hindi na lang ako uminom ng ganito karami. Tama naman ang address na ito. Pero ang mahal naman ng renta sa ganito kalaking bahay. Mali ang address na binigay niya sa akin. Ano bang ginagawa niya na parang may tinatago? Bumalik na si Sisi. Mga kabataan, ang pag-ibig ay maganda. Pero dapat piliin ang tamang lugar. Lola, Nagkamali po kayo. Lola, ano po ang sinasabi ninyo? Bakit po kayo nandito? pwede bang dumalaw sa apo ko? Bisitahin ko si Sisi. Ay naku, Sisi. Pumasok ka na. Lumipat ka sa ganitong lugar. Ang hirap hanapin. Ang ganda ng bahay niyo. Ha? Kaibigan ko ang nag-sponsor nito. Sinabi ko sa kanya na maghanap ng bahay sa pinakamababang pamantayan at hanapin mo rin ako ng ganitong klaseng Sisi, lahat ito ay para sa iyo. Kain na. Salamat. Lola, saan kayo pumunta kagabi? Bakit hindi kayo umuwi buong gabi? Ha? Lola, sa totoo lang, nagtatrabaho ako bilang serbidora sa isang club. Hindi ko dapat ginabi sa labas. Pasensya na. Ano bang fuksing? Paano mo hahayaan ang aking mahal na manugang na maging isang waiter? Naku, Sisi, pagod ka ba? May naapi ba sa'yo? Ah, siya nga. Ang tapang niya. Sinong magtatangkang apihin siya? Kung walang nangyari sa kanya, bakit hindi siya umuwi kagabi? Hindi siya Sinundo pa uwi. Huwag ipaalam kay Lola na nalasing ako. Baka mag-alala si Lola. Kagabi ay dahil kay Lola. Buong gabi akong naglilingkod sa mga bisita. Talagang hindi ako naagrabyado. Sabi mo, kung Sino ang kasama mo? bisita lang sila. Kaya hindi ko sila kilala. Kaya hindi mo talaga alam kung sino ang kasama mo kagabi. Pero ginawa mo pa rin iyon. Mali ang uminom ng sobra. Pero hindi ba para kumita ng pera? Nagbibigay naman sila ng pera. Ganun pala. Ikaw talagang bata ka. Ano na naman ang ginawa mo? Bumalik na naman ang masamang ugali mo. Niloloko ka lang nila. Gawan mo ako ng kasunduan sa diborsyo. Mukhang hindi pa nakontento si Deputy Manager sa pag-inom kagabi.
Buong araw na lang siyang uminom dahil masama ang pakiramdam. Tabi nga, Siguradong mahal ito para sa asawa. para sa'yo. Para sa akin, hindi ko gusto ang mga lalaki kahit gaano pa kamahal. Hindi pwede. Bibili ako ng maliit na regalo para sa asawa ko. Wala ka bang modo? Basta-basta na lang kinukuha ang gamit ng iba. Ano ba ang nangyari sa damit mo? Ikaw ba si Sisi? Binigyan ka ng gamot ni manager kahapon at dinala ka sa kwarto ni deputy manager. Hindi ko akalain na mangyayari ang ganitong bagay kagabi. Bakit bigla na lang umulan? Parang si Madam iyon. Huminto. Gusto ko lang sanang magtrabaho para kumita, pero hindi ko akalaing may mangyayaring masama agad sa unang araw. I feel guilty towards Fuksing. seeing her CR. Why? Nakaramdam ako ng sakit sa puso. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit ka umiiyak ng ganyan? Fuxing. Nagsalita ako ng hindi tama. Patawarin mo ako. Umuwi na muna tayo. Baka magkasakit ka. Ang tungkol sa diborsyo ay hintayin na lang natin na kumalma ang kanyang damdamin bago ito pag-usapan. Bakit? Shit! Ayos ka lang ba? Hindi ko alam kung paano gamitin ito. Mukhang nasira ko. Bilisan mong linisin. Huwag kang magtagal. Lumamig na. Matanda ka na. Umalis ka na. Maghiwalay na tayo. Maghiwalay na tayo. Ano ang sinabi mo? Pakiulit. Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Nagsalita ako ng hindi tama. Kagabi habang nagtatrabaho sa club. Natulog ako kasama ang isang lalaki. Hindi ba sinabi mo kaninang umaga na basta may bayad ay ayos lang? Pumunta ako para magsilbing serbidora at nagbenta ng alak. Hindi ko alam na bibigyan ako ng gamot ng manager. At pinapunta ako kay Vice President Li Xiao. Sinabi niya, Lasing ka na. Ngayong gabi dito ka na lang. Pwede ba? Tama. May inihanda kaming sorpresa para sa'yo. Siguradong magugustuhan mo. Akala ko mabuting tao siya. Pero kung makita ko siya ulit, iyak ko ulit siya ng cake. Tapos babatukan ko siya. Hindi na kailangan. Pasensya na. Sinabi ko na magiging tapat ako. Sinabi ko na magiging maayos ako, pero ako ang nagkamali. Walang nangyari kagabi. Huwag kang mag-alala. Kahit maghiwalay tayo, babayaran ko agad ang utang ko sa'yo. Pero kailangan mo akong bigyan ng oras. Sandali. Ano ang sinabi mong tanga? Anong ibig sabihin? Ano ba talaga ang nangyari? Sabihin mo na sa akin. Ang kasama mo kagabi ay ako. Ako ang nagbantay sa'yo hanggang magumaga. Walang nangyari. Hindi ito panaginip. Totoo siya. Binantayan niya ako. Ano pang hinihintay mo? Umupo ka. Regalo ba ang COTS? Ito ay parusa. Hindi ba ito pulseras? Bakit nasa paa ko ito? Hindi ito pulseras. Ito ay posas sa paa. Tingnan natin kung tatakas ka pa. Bakit biglang nagsara? Alam mo ba,
Yung club na dati kong pinagtatrabahuhan ay napilitang magsara. Narinig ko na ang desisyon ay galing sa Deputy General Manager. Oh, pero ang manager mo ay masyadong naglalapit sa Deputy General Manager. Paano niya siya maas? Baka dahil Sa akin. dahil sa iyo. Gusto ng Deputy General Manager na durugin ako ng gamon. Pero aksidenteng napigilan mo. Kaya siguradong nagalit siya. Sabi ko na nga ba, hindi mabuting tao ang Deputy General Manager. Baka may hindi ka lang pagkakaintindihan sa Deputy General Manager. Hindi siya ganoong tao. Siya ay ganoong tao. Sige na, huwag na natin siyang pag-usapan. Huwag na natin siyang pag-usapan. Naiirita ako. Pero saan galing ang quotes mo? Paano ka nagkaroon ng ganito kamahal? Hiningi ko sa boss ko. Para maranasan mo rin ang bait mo talaga. Kuya, bumaba ka na. Baka malate ka sa klase. Hindi ba si Ruan Sisi iyon? Paano siya? Isang probinsyana. Nakababa mula sa isang may badge. Alam ko ang plaka ng COTS na iyon. Pag-aari iyon ng Shenghua Group. Aba, siguradong may koneksyon siya sa mayayamang tao ng Shenghua Group. Grabe, walang hiya siya. Nakakaalam sa mga ginagawa niya. Anong ginagawa mo? Wala kang hiya. May gana ka pang kumain. Sinong sinasabihan mong walang hiya? Ikaw yun. Talagang pabaya, parang bata. Tingnan nyo ito. Ganitong klaseng tao ang nakikipaglandian sa mga mayayamang lalaki at sinisira ang reputasyon ng king. Ginagawang masama, kitang-kita namin umaga na bumaba ka sa mamahaling cots. Nakikipaglandian ka sa matandang lalaki. Isa kang mahirap na estudyanteng galing probinsya na walang kamag-anak dito. Paano ka nga? Nasusundo ng mamahaling cots ng maga. Hinirap lang yan ng iba. Nakakahiya makasama sa paaralan ang ganitong tao. Tama. Matagal nang dapat inalis sa paaralan ang ganitong estudyante. Kahit makuha mo ang abiso. Nakakainis ka pa rin na tao. Ang mga katulad mong walang hiya. Ay hindi ka dapat mag-aral sa kolehiyo. Hoy, saan ka pupunta? Gusto mo nang umalis? Ha? Walang lusot. Wala kang hiya. Hindi ba gusto mong kumain? Kainin mo. Sinch kainin mo. Ubos na ubos. Kainin mo. Umalis ka na lang sa king. Kumain ka. Umalis ka sa king. Umalis ka sa Jianfa. Umalis ka sa Jianfa. Umalis ka sa Jianfa. Sino? Ang nangahas na mga pisa asawa ko. Bitawan mo siya. Bukod sa tatay ko, siya lang ang naglakas loob na tumayo sa tabi ko. Hayo! Naglakas loob kayong apihin ang asawa ko. Bata pa siya nung nagpakasal. Sa tingin ko, ikaw ang kabit ng tatay mo. Ulitin mo nga, ano ngayon kung sinabi mo? Walang hiya siya. Nakita ko siyang gumagawa ng mabuti kaninang umaga. Naglakas loob kang saktan ako. Ang nanay ko ay leader ng... Kahit ang principal ay nare-respeto ako, naglakas loob ka pa ring saktan ako, miyembro ka pa na. Sino ang naglakas loob na magulo sa aming court? Ang principal ay siya. Siya ang aking vice president. Ang vice president ay nagpadala sa akin para malaman ang kalagayan ng king. May utos ang vice president na iparating sa inyo. Vice president ang nag-invest sa inyong paaralan para makapag-produce kayo ng mga talentong pang-social. Ano ang tinuturo nyo ngayon? Pangaopi, paninira, pagkalat ng maling sismis. Ito ay dahil sa aking kakulangan. Kayong dalawa ay expelled. Principal, ang tatay ko ay leader na. Tumahimik ka. Kahit nandito ang tatay mo, ikaw ay expelled din ngayon. Kung mangyari ulit ito, hindi mo na kailangan maging principal. Naiintindihan ko. Naiintindihan ko. Ano ang problema?
Hindi ka pa masaya, tutulungan kita na disiplinahin sila. Hindi ako masaya dahil lagi mo akong niloloko. Niloloko kita. Hindi ba? Kaya mong ipa-expel ang dalawang iyon sa isang salita lang. Fuxing, bakit hindi mo pa rin sinasabi ang totoo sa akin? Pasensya na. Sa totoo lang, nagtatrabaho ako sa Shenghua. Kilala mo ang Vice President. Sinabi mong hindi mo siya kilala. Siya ang boss mo. Tama ba? Oh, kasalanan ko. Pero dati may hindi pagkakaintindihan ka sa Vice President. Kaya hindi ko agad sinabi sa'yo. Asawa kita. Paano kita hindi paniniwalaan? Dahil sa nangyari, parang wala na akong tsansa sa school-organized na internship. Huwag kang malungkot. Baka may mas magandang internship na darating. Di ba? Hello! Anong Shenghua Group? Saij, HMM. Ang galing mo naman. Tumawag ang Shenghua Group at sinabi na mag-intern ako sa kanila. Hindi ba magandang balita yan? Ikaw! Hindi ka masaya? Siyempre hindi. Shenghua yan eh. Pero hindi ko naman naipasa ang application para sa internship sa Shenghua. Nakita ko ang application mo. Kaya tinanong ko ang Vice President at direkta kanyang tinanggap. Sinabi niya na makabawi sa hindi pagkakaintindihan. Ang bait naman ng Vice President. Salamat din sa'yo. Asawa ko. Pakiramdam ko mula nang makasama kita. Maswerte na ako. Anong ginagawa mo? Iayos mo ang seatbelt. Aalis na tayo. Lola, May kailangan ka bang bilhin? bibilhan kita. Hindi ba magtatrabaho ka sa Shenghua? Bibilhan ka ni Lola ng ilang damit para maganda ang suot mo sa trabaho. Hindi kailangan. Lola, intern lang ako. Hindi kailangan ganito kabongga. Ang pagpasok sa trabaho ay parang pagpasok sa lipunan. Magandang bihis, makakaiwas sa abala. At saka, gusto rin ni Lola na magmukha kang maganda. Sige na nga, salamat Lola. Saj, alin ang gusto mo? Kung ano ang gusto mo, yun ang bilhin natin. Ano sa tingin mo sa damit na ito? Lola, paano kung pumunta na lang tayo sa ibang lugar para magtingin-tingin? Naku, magkano lang naman ito? Oh, paano ito? Hindi pwede ito. Masyadong makaluma. Ito, Hindi rin pwede. masyadong maiksi. Ito maganda, bagay sa'yo. Hindi pwede, masyadong madilim ang kulay. Lola, hindi ko gusto ang tatlong ito. Hindi ko gusto ang tatlong ito. Sige, hindi na natin kukunin ang tatlong ito. Ipapabalot ko na lang ang iba. Bibilhin natin at saka na lang pipiliin sa bahay. Bakit, Lola? Magkano ang mga ito? Ano bang sinasabi ng mga tao? Nagpapanggap na mayaman. Yun pala galing ka sa probinsya. Miss Liu, paano ka magsalita ng ganyan? Mali ba ako? Totoo namang probinsyana siya. Galing sa probinsya. Kaya pala may naamoy akong kakaiba. Paano ba kayo magtrabaho dito? Ito ang mall ng Shenghua. Hindi basta-basta tinatanggap ang basura. Sino ang tinutukoy mong basura? Anong karapatan mong magsalita? Ang tatay ni Miss Liu ay manager ng Shenghua Mall. Kaya may karapatan siyang magsalita. Anak lang ng isang manager ng mall, pero ang yabang. Kung ganito ang pagpapalaki sa anak, dapat palitan na ang tatay mo bilang manager. Sinasabi mo lang na palitan. Matanda ka na. Ang tapang mo magsalita. Sinasabi kong nagyayabang ako. Alam mo ba kung sino ang apo ko? Ang apo ko ay nagtatrabaho sa Shenghua at siya ay empleyado ng Shenghua Group Headquarters. Empleyado ng Shenghua. Alam ko na. Siya ang nag-aalaga sa'yo. Tama ba? Sinasabi ko sa'yo ulit. Asawa siya. Wala akong pakialam sa pagkatao. Dati, siya ang nagdulot ng gulo sa amin sa paaralan dahil na-expel kami. Hindi ko pa siya napapanagot sa ginawa niya. Manluloko siya. Nagtanong na ang tatay ko. At kamakailan lang ay walang ipinadala ang VP sa school. Ipinagbigay alam na ng tatay ko ang panloloko niya. Malapit na siyang mapahamak. Sinasabi mong manloloko ang apo ko. Nakakatawa ang sinasabi mo. Alam mo ba kung ano ang apo ko? Wala akong pakialam sa apo mo. Sinasabi ko, hindi ito paaralan. Walang tutulong kung hindi ka luluhod at hihingi ng tawad ngayon. Hindi ka tatantana. Hindi ba't si Xingye ang pumunta sa paaralan para tulungan ako? Hindi alam ng Vice President.
kung lumaki ang gulo na ito? Maapektuhan ba ang trabaho ni Xing? Sig, pwede akong humingi ng tawad. Pero pwede bang huwag nang palakihin ang issue? Sisi, hindi mo kailangan humingi ng tawad. Wala namang malaking problema. Tingnan natin kung ano ang magagawa niya. Matandang babae, ikaw ang lola ng lalaking iyon, di ba? Ang daldal mo, natatakot ka bang umikli ang buhay mo? Pwede mo akong insultuhin, pero wag idamay ang lola ko. Humingi ka ng tawad. Tama ang kutob ko, tama ang napili kong apo sa batas. Humingi ng tawad. Ikaw na basura. Hindi ka karapat-dapat humingi ng tawad. Bawal mong murahin ang apo ko sa batas. Hindi ko lang siya mumurahin. Sasaktan ko pa. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ang asawa ng apo ko. Umalis ka, Lola. Ayos ka lang ba? Matandang babae. Nararapat lang na humingi ka ng tawad sa Lola. Umalis ka. Pwede mo akong murahin, pero huwag mong idamay ang lola ko. Humingi ka ng tawad sa kanya. HMPH, kung kaya mo akong saktan, babalikan kita. May malaking problema na naman sa bangko. Ano na naman ito? Naku, grebe ang nangyari sa asawa mo. Ano? Sisi, ayos ka lang ba? Oh, ayos lang ako. Ang sarap ng pakiramdam na may nag-aalala. Sa loob ng 3 minuto, hanapin agad ang asawa at lola ko. Si Sisi ba? Dumating ka rin. Si Sisi ay nagdusa sa loob. Nasa loob siya para sa investigasyon. Lola! Saan nasaktan si Sisi? Huwag mag-alala, nandito na ako. Sabihin mo kung sino ang nanakit sa'yo. Titiyakin kong mananagot siya at ikaw, mananagot ka rin. Naku, ito ba ang sinasabi mong malaking problema? Bakit ang pinsala sa damdamin ay hindi itinuturing na pinsala? Natakot si Sisi. Napakabata pa niya para pumunta sa istasyon ng pulis. Sana sinabi mo sa akin. Halos mamatay ako sa takot. Naku, Ganito lang ba ang natatakot ka? Ikaw ba ay tunay na lalaki? Ito ba ay malit na bagay. Huwag mo nang sisihin si Lola. Pwede ba? Kasalanan ko ito. Paano mo ito masisisi? Masakit ba ang pinsala? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ngayon dadalhin kita sa ospital. Kaunting gasgas lang naman ito kung pupunta sa ospital. Dapat kami ang pumunta sa ospital, di ba? At ikaw, ang manloloko. Noong nakaraan nagkunwari kang tao ng Vice President. Kung may tapang ka, huwag umalis. Hayaan ipakita ng tatay ko ang tunay mong anyo. Star River. Baka dapat humingi ng tawad. Gusto kong makita. Sino tatay mo? Sino magtatangkang manakit sa anak ko? Kayo ba ang nangapi sa anak ko? Ang anak mo ang unang nanggulo. Bilang manager, hindi mo ba kayang ihiwalay ang personal sa trabaho? At pinapayagan mo ang ganitong kaguluhan. Sino ka ba para pakialaman ako? Narinig ko. Ikaw rin ba ay tao ng Shenhua Group? Hindi ko pa narinig ang pangalan mo sa Shenhua. Iyan ay dahil napakababa ng posisyon mo at wala kang alam. Sa tingin mo ba, kaya kong burahin ang Jiangxing mo? Kung may issue ka, sa akin mo ibuhos. Huwag idamay ang asawa ko. Pati asawa mo. Oh, ikaw ba ang babaeng walang hiya? Mahilig sa mayayamang tao, malit na malandi. Ha 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 ha! Dahan-dahan lang. Hoy! Ano? Ako ay natanggal sa trabaho! Umalis na tayo. Ano siya? Tatay, anong nangyari? Tito, may gagawin pa ako. Alis na ako. Wala kang kwenta. Alam mo ba kung sino ang binangga mo? May tapang ka talagang galitin ang isang makapangyarihan. Pero hindi ang apelyido ng presidente ng Shenhua Group. Ano? Kahit ang tatay mo ay walang karapatang makipagkita sa kanya. At ikaw ay naglakas loob. Ngayon, alam ng buong pamilya natin na wala na tayong makakain. Tapos na lahat. Mahal, ang tapang mo kanina habang nakikipagsuntukan. Ang galing mo. Pero nakapagtataka, bakit biglang natanggal si Manager Liu? Ako. Narinig ko kamakailan mula sa HR ng kumpanya na si Manager Liu ay matatanggal dahil sa pagnanakaw. Siguro nagkataon lang ngayon, talagang napaka-coincidental.
Ay naku, kailan mo tinawagan? Hindi ba sinabi ko na? Siya ay matatanggal dahil sa pagnanakaw. Talagang mahusay na apo ko. Ito na! Hindi ba sinabi mo na hindi mo gusto ang 3 piraso? Ang iba ay binili na. Pinadala ko na pabalik. Lola, itong 1 piraso ay napakamahal na. Walang problema. Walang problema. Bumili si Lola ng napakaraming damit. Bawan na ba tayo sa utang? Ang lola ko ay bihirang mamili sa mahal. Kaya wala siyang ideya sa presyo. Kung hindi mo siya bibilhan, natatakot akong magalit siya. Kaya nagpasya akong palitan lahat ng goods. Hindi ka magagalit sa akin. Siyempre magagalit ako. Magagalit ako na hindi mo agad sinabi sa akin. Nagulat ako. Akala ko magsisimula na tayong mamuhay sa utang. Sese, ano ang ginagawa nyo? Halika na at subukan mo. Tingnan mo kung anong damit ang isusuot bukas. Huwag mong ipaalam kay Lola. Ang mga bagay na ito. Narito na, Lola. Tingnan mo kung alin ang gusto mo. Bakit ang init-init? Hindi mo ba binuksan ang aircon? Sa panahon na ito, magbubukas ng aircon. May sakit ka? Uminom ka ng salabat. Matulog ka ng maaga. Bakit ang dami mong pau? Laufey. Huwag mong maapektuhan ang apo ko. Ayos lang ako. Hindi madali ang paghahanap ng kanyang daang taong sabaw. Si Xiao Fei ay bata pa. Ay, bata pa si Sisi. Pero si Xinghi ay hindi na bata. Baka hindi na maayos ang lagay ni Xinghi. Baka may sakit ka. Bakit? Ang dami mong pawis. Baka may lagnat ka. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng ganito. Baka nababaliw na ako. Bakit gusto ko siyang halikan? Ano ba talaga ang nangyayari sa'yo? Huwag kang lumapit. Ayos ka lang ba? Huwag kang lumapit at ayos lang ako. Ano bang nangyayari sa mundo? Bakit araw-araw ay may pagsubok? Ang lamig sa sahig. Sigurado ka bang gusto mong humiga diyan? Oh. Ligtas sa sahig. Matutulog ako sa sahig. Ligtas ka. Simula nang umalis si Papa. Ngayon lang ulit may nagalaga sa akin ng ganito. Ay naku, hindi ko napansin. Hindi ko napansin na maganda ang samahan ng mga kabataan. Pero kailangan pa ring mag-ingat. Naglalaro na sa sahig. Lola, hindi. Naintindihan ko. Bumangon ka na at kumain ng agahan. Sisi, Bakit hindi mo suot ang mga damit na binili ko para sa'yo? Kung makita ng iba na suot ko ang pekeng damit, baka magkaroon ng masamang epekto sa isang malaking kumpanya tulad ng Shenhua. Ano, hindi mo gusto? Kung hindi mo gusto, walang problema. Bibilhan kita ulit ni Lola. Oh, hindi. Isusuot ko bukas. Kahit ano pa ang isipin ng iba, ang mahalaga ay masaya si Lola. Sisi, suot mo ba ang bagong koleksyon ng taksibol ng Luoshen? Ang damit na ito ay nagkakahalaga ng mahigit 70,000. Sisi, napakayaman ng pamilya mo. Bumili ng kamahal na damit. O regalo lang ito. Pareho ang damit. Hindi nakakatakot yun. Nakakahiya lang kung sino ang may amot. Tumahimik ka. Ikaw ang bumili ng damit na ito. Ano itong bagong koleksyon? Hindi ko kayang bilhin. Peke lang ang kaya kong bilhin. Paano makakabili ang isang mahirap na estudyante? ang Luoshen ay isang potensyal na kasusyo ng Shenhua. Pero sa ganitong kahirapan,
Paano niya mabibili ito? Malamang peke ito. Miss Kim, nandito dahil interesado ang Vice Presidente sa inyong brand at makipagtulungan sa Luoshen ng matagal. Empleyado ninyo, hayagang nagsusuot ng peking produkto ng aming brand. Ito ba pakikipagtulungan sa Shenhua? May pagkakaintindihan ba tayo? Anong pagkakaintindihan? Hindi ko makilala ang damit ng sarili kong brand. May mga tao talaga, walang pera pero napaka-ambisyoso. Bumibili ng peking produkto at nakikialam sa pamamahala namin. Pasensya na, hindi mo kailangang humingi ng tawad sa kanya. Ang ganitong gawain ay hindi namin mapapatawad bilang brand. Sinabi niya ito kay Manager Liu. Kim, nagkamali ka ba? Tinututulan mo ba ako? Tanungin mo siya kung peke ang suot niya. Ang suot ng babaeng ito ang tunay na produkto. Ang suot pala ni Sisi ang tunay. Ang suot ni Manager Liu ang fake. Mukhang ang suot niya araw-araw na branded ay A-class fake. Nakuha ni Xixi ang A-class fake na mukhang tunay. Na kahit ang brand ay naloko, pasensya na, Kim. Kalma ka lang. Oh, Kin, naloko rin ako, naloko. Akala mo ba tanga ako? Kin. Ang kape mo. Pasensya na, Kin. Ako na ang maglilinis. Anong gagawin natin? Limited edition ito. Sinword ko para igalang ang Vice President ninyo. Ngayon ganito ang nangyari. Ano ang gagawin natin? Ngayon ayos na. Hindi matuloy pakikipagtulungan sa Shenhua. Maaari isisi sa software department. Huwag kang mag-alala. May solusyon ako. Ang disenyo ng limitadong edisyon na damit ni Ivan ay para maiwasan ang aberya. Sa tingin ko, mas lalo pang bumagay sa iyong personalidad. Hindi ko inaasahan na ganito pala ang magiging itsura. Mas maganda nga talaga. Hindi ko alam paano mo nalaman ito. Ang mga naka-awkward ng ganitong limitadong edisyon ay mayaman o may impluensya. Karaniwan, hindi sila nakakaranas ng ganito, kaya hindi nila ito binibigyang pansin. Buti may replika akong nakuha mula sa scene na kapareho nito. Kahanga-hanga ang Shenhua. Pati mga intern nila ay may ganitong kaalaman. Sa kumpanyang ganito, tiwala kami sa pakikipagtulungan. Kunin ang kontrata. Pipirmahan natin pagdating ng Deputy General Manager. Maghahanda na ako. Sa oras ng pagpirma ng kontrata, kailangan mo akong samahan. Siguradong pupurihin kita sa harap ng inyong Deputy General Manager. Salamat, King General Manager. Kailan darating ang Deputy General Manager? Nandito na ang Deputy General Manager. Dumating na siya. Sisiguraduhin kong bibigyan ka niya ng bonus. Salamat, King General Manager. Makikita ko na ang Deputy General Manager. Chairman, nandito na kayo mula sa abroad. Nasaan kayo? Nagkamali yata. Nasa ikatlong palapag na silid-bulong. Vice Chairman, isang malaking karangalan makilala kayo. Huwag kayong mahiya. Emarkin, ama ng aming chairman ng Biochemical Group. Si Wusang. Vice Chairman, magandang araw. Ako si Ruan Sisi, intern ng Shenhua. Ako po si Ruan Sisi. Kamusta po? Matagal ko na po kayong gustong makilala. Kilala niyo ako. Ito aking manugang. Tama sabi ni Mama. Talagang mukhang Maswerte siya. Vice Chairman. Ang inyong mga intern sa kumpanya ay talagang kahanga-hanga. Hindi lang magaling sa pag-aangkop, kundi may malalim na kaalaman din sa mga luxury goods. Siyempre, siya ang pinili ng anak ko. Sabi ng chairman, si Sisi ay piniling intern ng Vice President. Ito pala ang tinutukoy. Sa wakas hindi napahiya ang Sing. Oh, naniniwala akong magagawa ito ng bawat veterano sa buhay. Salamat sa Pagkilala. Markin. Ang aking manugang ay leging profesional. Sisi. Kailangan nating mag-usap ng mabuti. Tayo. Anak, anong nangyari? May lakad si tatay. Ikaw na ang pumirma. Anak, hindi ka talaga maasahan. Pasensya na, Marcin. May bigla ang lakad ang anak ko. Ako na ang pipirma.
Sisi, lumabas ka muna, anak. Mamaya pupuntahan kita. Pupuntahan mo ako. Psych. Ngayon, kailangan nating makipag-ugnayan kay Shenghua. Sana maganda ang pagtutulungan. Ngayong gabi, may hapunan sa kumpanya. Sana makadalo ang Vice Chairman at Vice President. Napakabait ni MR Kin. Papainumin ko ng ilang baso ang anak ko para sa inyo. Vice Chairman. Ingat sa pag-uwi. Sa wakas, makakapag-usap na ako ng maayos sa aking manugang. Anak, Hindi mo pa pwedeng sabihin kay Sisi ang totoo, anak. nagulat mo ako? Bakit? Bumalik ako para makilala ang manugang ko. Kasi hindi ko pa sinasabi sa kanya ang tunay kong pagkatao. Ano? Hindi pa alam ni Sisi ang tunay mong pagkatao. Parang niloko siya sa kasal. Hindi. Ano panloloko? Bakit sinasabi yan? Hindi ko pa kasi natatagpuan ang tamang pagkakataon para sabihin sa kanila. Sisi, kahit na siya ay ama at asawa. Ang pamilya namin ay hindi naman kailangang magtago. Bakit ka nagtatago sa mga ginagawa mo? Sa madaling salita, hindi madaling ipaliwanag ang mga bagay-bagay basta't hindi mo siya makikita ngayon. Hindi na natin pag-uusapan yan. Nasaan ang nanay ko? Bakit hindi siya sumama sa iyo? Darating siya kinabukasan. Sabi niya hindi pa kumpleto ang mga pinamili. Bakit bigla mong hindi maipirma ang kontrata? Suportahan mo ang tatay mo sa piging ng pamilya Jin. Ikaw na ang pumunta. Ayos lang. Tama nga pala. Kahit di ko pa nakikilala ang manugang ko, kailangan ko pa ring magbigay ng gantimpala. Ilagay ang 1,000,000 piso sa account niya mula kay Kin bilang gantimpala. 10,000 lang siya ay isang intern. Baka magduda ang mga tao. Gamitin ang personal kong account. Gusto ko. Anong ginagawa mo ng late? Inaayos ang mga dokumento. Bago mag-umaga, kailangan kong ayusin ang lahat ng plano ng proyekto ng kumpanya sa loob ng 10 taon. Sino ang nagutos sa'yo na gawin ito mag-isa? Gusto mo ba ng tulong? Hindi na. Ako ay may connection. Hindi dapat magkaroon ng Problema dahil sa ganitong bagay, samahan na lang kita. Hindi ka pa kumakain. Ano? Ikaw talaga. Halika na. Gutom ka ba? Ang sarap nito. Hoy, Sisi, ay naku, hindi nagpapasuso si Yuan Bao. Pero bumili na ako ng gatas para sa kanya. Ang mahal naman ng gatas para sa tuta. Huwag kang magalala sa pera. Nag-i-intern na ako. Kaya kung alagaan ang mga anak ng mga alaga natin. May anak siya. Anong nangyari? Wala naman, Sisi. Dahil mag-asawa na tayo, maaari mong ikwento sa akin ang mga nangyari sa iyo noon. Wala talagang magandang nangyari sa akin noon. Oh, lalo na pagkatapos mamatay ni Papa. Palagi akong pinipilit ng mama at kuya na magpakasal para sa duti. Ang hirap kong nakatakas. Sa sitwasyong iyon, pala'y pinilit siya ng pamilya niya. Napakalaking bagay nito. Bakit hindi mo Sinabi sa akin dati. Hindi naman ito isang bagay na maipagmamalaki. Sino may tapang na magkwento niyan? At di ba sinabi na kasal lang ito sa kontrata? Hindi ko na sinabi. Iniisip mo ba iyon? Siyempre hindi. Lahat ng iyon ay nakaraan na. Habang nandito ako, hindi na kita hahayaang maghirap. Narinig ko lang sa telepono mo ang tungkol sa mga bata. Narinig mo na lahat. Huwag kang magalala. Ako na ang bahala sa pagpapalaki ng 3 bata. Hindi kita bibigyan ng problema. 3 bata. 3 agad sa isang pagsilang. Kaya pala sinabi niyang kailangan niyang magsikap kumita ng pera. Dahil mag-asawa tayo, dapat nating harapin ang lahat ng bagay ng magkasama. Bakit hindi mo nalang dalhin ang mga bata dito sa bahay? Oh. Ang pagkain, gamit,
Bibilhan ko sila ng pinakamaganda. Napakaganda niyan. Dati kasi kulang sa Nutrisyon, yung unang sanggol ay hindi man lang umabot sa kapanganakan. Ibig mong sabihin nagkaroon ng pagkalaglag dati. Oh, ganun nga. Kasalanan ko yun. Nagkaroon din siya ng pagkalaglag. Sisi, hindi mo kasalanan yon. Ipinapangako kung hindi na muling mangyayari ang ganitong bagay. $12,345. 50. Galante ng mga katrabaho. Laki ng bonus na binigay. Hoy, Miss Yuan. Hindi pwede. Lasing ka na. Pumunta dito. Ano, lasing? Hindi ako lasing. Sayaju. Mag-ingat ka. Sinabi ko na dumating na ang misis. Sisi, nandito ka. Bakit ang tangkad mo na? Tama. Hindi na ako ang dating Sisi na nagdurusa. Huwag kang magalala. Hindi ko iniintindi ang nakaraan mo. Hindi ko rin iniintindi kung ilang anak na ang meron ka, Sisi. Mamahalin kita habang buhay. Ang misis ay nakunan. May anak pa. Tunay na pag-ibig ni MR Fu. So, ganito pala si Ruan Sisi. Gagawin ko itong alam ng lahat. At tatawagin ko ang nanay mong mahirap. Tingnan natin kung paano ka Makikisalamuha sa mga mayayaman. Sisi. Kalma kayo. Wala kayong problema. Miss Ruan, nagkamali ka. Hindi mo siya gets. Lasing lang siya, kaya madalas walang kwenta ang sinasabi. Malinis ang konsensya ko. Ay naku, nagbibiro lang. Tingnan mo. Sama-sama tayo. CJ, dumating na ang asawa mo. Jem, bakit nandito ang asawa mo? Sabi ko, bakit ka naging pangit? Sisi, ang anak mo. Tama na, tama na. Alam ko, kukunin ko sila sa loob ng 2 araw. Miss Ruan, mabait talaga ang asawa mo sa'yo. Bihira ang mga lalaking ganito, Miss Ruan. Dapat mo siyang pahalagahan. Aalis na ako. Hindi na kita istorbohin. Sa ganitong sitwasyon, bakit hindi magalaga ng aso? Ay naku. Tara, alis na tayo. Ay naku, ang bigat mo. Mas mabigat ka pa sa baboy ng tiyo ko. Hindi ka ba lasing? Lasing ako. Pero may isang maliit na sinungaling na tinawag akong baboy. Medyo nagising ako. Sino ang maliit na sinungaling? Sisi Gusto kong magkaroon ng sarili kong anak. Hindi ba siya nagkaroon na ng mga anak? Bakit siya nagdurugo? Baka naman masyado akong malakas. Nasaktan ko siya. Gising ka na. May nangyari ba sa'yo? Wala naman akong problema. Tama nga pala. Hindi ba sinabi mo na gusto mong kunin agad ang mga bata? Tatawagan ko ang kaibigan. Siya ba tumutulong sa pag-aalaga ng mga bata? Ang ganda ng relasyon niyo. Oh, Maganda ang relasyon namin. Pero anak niya rin ito. anak niya rin. Ibig sabihin siya ang ama ng mga bata. Ganito ba ang taong ay responsible at walang malasakit? Kaibigan pa rin siya. Bakit wala siyang responsibilidad at pakialam? Hindi ba siya ang nag-aalaga sa mga bata? Kumusta ang mga bata? Patingin nga, ang dali-malin lang ng mga college students. Gusto kong malaman anong klaseng lalaki ang naghiwalay sa'yo, pero kaibigan pa rin. Sisi, kakakain lang ng mga bata. Ang cute nila.
Bakit babae? Ano pa ba? Tingnan mo ang mga bata ko. Cute ba? Ito ba ang sinasabi mong mga bata? Ano pa ba? Kung ito ang mga bata, ito ang unang beses. Tita, kayo po ba si Fusingke? Lumabas ka nga! Nandito ka lang at hindi lumalabas para magloko. Ngayon tutulungan kita ng mabuti para sa asawa ng anak ko. Ma, naku, huwag nang magaway. Huwag nang magaway. Bakit ka agad nananakit? Bakit ka nagtatanong? Hindi mo dapat nilalandi ang ibang babae. Saan mo inilagay ang asawa ng anak Ko, Ma? sa tingin mo ba mukha siyang kabit? Huwag kang mag-alala. Tao ka ba? Nagkamali po kayo. Sisinghi siya. Tumigil ka. Singhe ang tawag mo sa kanya. Ang tawag na iyan ay para lang sa asawa niya. Ikaw, nasa tamang edad ka na ba? Iniisip mo ba na dahil maganda ka, ay pwede mong agawin ang asawa ng iba? Pinalaki ka ng mga magulang mo para lang makipaglandian sa mga matatandang lalaki. Parang pinupuri mo ako. Ma, siya ang asawa ko. Kung magpalipas ka ng gabi sa bahay niya, mamatay ka. Paano mo siya maipagtatanggol? Hindi mo ba iniisip ang asawa mo? Ikaw ang asawa ng anak ko. Mommy, uminom ka ng tsa. Ang sarap ng sigaw ng nanay mo. Halika at umupo ka. Hayaan mo si mommy na tumingin. Pasensya na. Misinterpret kita kanina. Hindi ka natakot. Di ba? Humihingi ako ng tawad. Ano ba ang gusto mo? Bibilhin ko para sa'yo. Hindi na. Wala naman akong kailangan. Naku, hindi ko akalain na siksing ay ganito na ang edad. Makakahanap pa ng Batang maganda na tulad nito. Ma, ako ba talaga ang tunay mong anak? Tumahimik. Kasalanan mo ito. Sino nagsabi sa'yo na huwag umuwi ng gabi? Kasalanan ko ba? Si Papa ang nagutos sa akin na pumunta sa party. Paano mo ako masisisi? Tama nga pala. Nasaan si Papa? Hindi ba siya kasama? Kailangan ko bang maglaan ng oras para makilala si Papa? Hindi ba't nakita mo na ang tatay niya kahapon sa kumpanya? Napanood ko na ito sa kumpanya. Oh, tinawagan pa niya ako para purihin ako. Sabi mo, inay. May sasabihin ako sa'yo. Ano? Hindi pa alam ni Sisi ang tungkol sa tunay mong pagkatao? Hindi mo ba ako niloloko? Talagang bagay kayo ni Papa bilang mag-asawa. Kailan mo balak sabihin sa kanya? Hindi naman pwedeng patagalin pa ito. Mas mabuti pang gawin na lang ngayon ang pagsisinungaling. Mas maaga mo itong sabihin, mas mabuti. Kung lalaki ka, ngayon na ang tamang oras para sabihin mo kay Sisi. Dali na. Punta ka kay Sisi. May sasabihin ako sa'yo. Anong nangyayari? Bakit seryoso? Actually, ako si Sisi. Lola ko, nanay ko. Nandito rin si Shufen. Sisi, tingnan mo. Binili ko ang mga gamit para sa bata. Tingnan mo ang mga ito. Ang ganda nito. Siguradong maganda ang bata kapag suot ito. Maganda nga ito. Pero ang mga ito ay para sa tao. Ay naku. Ano ba itong sinasabi mo? Bata? Ang apo ko ba ay hindi tao? Ay, hindi, Lola. Pakinggan mo muna ako. Sisi! Ilang buwan ka ng buntis? Wala, hindi ako buntis. Kagabi lang kami ni Xinghi. Paano magiging mabilis ito? Ay naku, Shufen. Nagkamali ka. Hindi ito anak ni Xinghi. Ito ang anak ni Sisi noon. Noong bata pa si Sisi. Walang muwang. Naloko. Anong bata pa? Anong naloko? Wala akong anak. Ay naku, Sisi, hindi ka namin husgahan. Huwag kang mag-alala. Ang pagkatao mo, tiwala ako. Hindi magbabago ang tingin namin sa'yo. Lola, pakinggan mo muna ako. Tumahimik ka. Kung husgahan ka ni Xinghi, hindi ko siya palalampasin. Lola, naghanap ako ng pinakamahusay na espesyalista sa obstetrics. Ang miscarriage ay maaring maayos. Ano? Nagkaroon ako ng miscarriage. Sino ang nagkakalat ng sismis? Lola, ang sinasabi kong bata. Iyon ay ang aso na inampun ko. Ano? Kailangan kong malaman kung sino talaga ang nagkakalat ng sismis tungkol sa akin.
Sisi, maayos ang hindi pagkakaintindihan. Kalimutan na ang nakaraan. Dapat tayong tumingin sa hinaharap. Hindi pwede. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang reputasyon para sa isang babae? Sobrang labis na ang ginawa niya sa akin. Mahal, ang bait mo sa akin. Sa panahong ito, hindi mo sinabi. Siguradong mahirap para sa'yo. Kung ibang tao yan, baka matagal na akong pinalayas. Kung ibang tao, hindi ka rin naman si Sismis. Lola, ano ba yung sinasabi mo? Ang pagiging mabait ko sa'yo ay natural lang. Sa tingin ko, baka hindi rin alam ng nagkakalat ng tsismis. Baka siya mismo ay nagkamali ng akala. Huwag mo na siyang ipagtanggol. Hindi lang siya masama. Talagang masama siya. Kapag nahuli ko siya, talagang papaluin ko siya. Ang sarap ng pagkain. Kain na. Bakit sila nakatingin sa akin? Ano bang tinitingnan nyo? May gana ka pang magtanong. Sa Shenhua Group, magulo ang kultura, hindi maayos ang asal ng mga empleyada, at may nagiging ina ng walang kasal. Itong si Shuai Sisi, sisirain ko ang reputasyon mo. Tingnan natin kung paano ka pa magiging mayamang asawa. Shuai Sisi, wala ka na bang hiya? Ngayon, dahil sa'yo, sinasabi ng mga tao na masama ang imahe ng Shenhua. Kalokohan ito, hindi ito totoo. Kung walang usok, walang apoy. Kung wala kang ginawa, bakit ikaw ang nadadamay at panghi? Sino ba talaga ang nagkakalat ng sismis sa labas? Malapit na ang meeting ng kumpanya kay President Kim. Napakahalaga ni President Kim. Kung ikaw ang dahilan ng problema sa negosyo, baka masayang ang effort ng Vice President. Ay masayang lang. Ako na ang magpapaliwanag sa Vice President. I-schedule meeting kay President Kim ng 2 p.m. Hindi makahanap ng chairman. Ano itong pagkakamali na ang anak ng aso ay napagkamalang anak ni Sisi? Paano ito nagkamali? Paano ako nagkaroon ng ganitong klaseng tanga? Hindi ba't ikaw ang nanganak? Mas matalino ako sa kanya. Paano ko pa kaya napangasawa ka? Pangalawang puno, tingnan mo. Hindi iniisip ni pangalawang puno pakikipagtulungan. Mas mahalaga asawa ko kaysa sa anumang pakikipagtulungan. Ipatrace sa technical department ang ID ng nagpost nito. At ipaalam sa public relations department ang lahat ng detalye. Gusto kong malaman kung sino ang walang takot na naglakas loob na galawin ang asawa ko. Si Sisi ay hindi ang ating ina. Ginagamit ba niya ang trabaho sa Xinghe para takutin ka? Inay, huwag kang matakot. Nandito ako. Poprotektahan kita. Poprotektahan ang tagapangulo. Talagang iginagalang kita noon, pero hindi ko akalain na ganito ka pala. Sisi, talagang nagkamali ka ng intindi. Oo nga. Sisi, mali pagkaintindi. Wala siyang ginawa. Inay, alam iniisip mo ako at ang trabaho sa Xinghe. Huwag magalala, hindi hayaan ni Xinghe na apihin ka. Bukod dito, nagpunta ako rito. Para magbitiw. Bakit ka magbibitiw? Tumigil ka. Huwag lumapit. HMM! Nagtatago pa rin si yung madam sa opisina. Ay, ang pangalawang puno ay talagang mabait kay yung madam. Noon, nahihiya ako sa iskandalo kung nakaapekto sa kumpanya. Pero ngayon, mukhang ito ay talagang isang kaso ng masamang impluensya mula sa itaas. Kaya pala may kumakalat na maling balita tungkol sa akin. Ano ba itong nangyayari? Si Xinghe. Bakit ka nandito, batang pasaway? Tamang-tama ang dating mo. Ipaliwanag mo agad ito sa akin. Anong nangyari, Xing? Alam mo bang inabuso ng chairman si Mama? Hinawakan niya ang kamay ni Mama at di binitawan. Sisi, huwag mo nang magmadali. Baka naman may hindi pagkakaintindihan. Paano magiging hindi pagkakaintindihan iyon? Nakita ko mismo kanina. Kung malaman ni Papa, tiyak na magagalit siya.
Sa totoo lang. Buti na lang may gagawin ako. Sagutin ko muna ang tawag. Alagaan mo si Mama, ha? Ah, Sisi, sinasabi ko nga. Kung hindi mo linawin ito, magkakaproblema ka balang araw. Hinila ko ang kamay ng asawa ko, tapos napagkamalan akong manyak. Ikaw ang may kasalanan dahil sa'yo. Bumagsak ang imahe ko sa harap ng magiging manugang ko. Madali sanang ipaliwanag ito. Pero ngayon may chismis online na nabuntis si Sisi bago ikasal at masama ang asal. Ito ang kailangang agarang aksyonan. At ang nagpasimula ay hindi ba ikaw? Ikaw ang nagpakalat ng chismis. Wala akong sinabihan kundi si Lola. Sino kaya ang nagkalat? Sisi, huwag kang mag-alala. Hindi ko iniintindi kung nagkaroon ka ng miscarriage. Hindi ko rin iniintindi kung nagkaroon ka ng ilang anak. Sila ay mga anak ko. Hindi. Si Luming ba? Napakalaking problema ito. Batang babae. Sa wakas natagpuan kita. Nanay, kuya, bakit kayo nandito? Ito ang lugar ko sa trabaho. Huwag mag-iskandalo dito. Bakit kami nandito? Alam mo palang nakakahiya. Ano bang ginawa mo noon? Ano bang ginawa ko? Pinaghirapan kitang palakihin. Tapos ikaw, nagpunta ka sa syudad para magpakasaya. Wala kang pakialam sa nanay mong ito. Akala mo ba pag nagtago ka sa syudad, hindi ka na namin mahahanap? Sinasabi ko sa'yo, Ruan Sisi, bahagi ka ng pamilya Ruan, buhay man o patay, habang buhay. Huwag mong akalaing makakawala ka sa amin. Bakit ang perang ginastos sa pag-aral mo ay pinaghirapan ni Papa? Simula nang mawala si Papa, hindi na ako humingi ng pera sa inyo. Ako ang nagtrabaho para kumita. Wala akong utang sa inyo. May mukha ka pang sabihin yan. Kung hindi mo pinilit si Papa na magtrabaho para sa matrikula mo, Hindi sana siya nagkasakit at namatay ng maaga. oh, si Papa, Ikaw ang nagtulak sa kanya sa kamatayan. Ngayon, maganda na ang kalagayan mo, pero wala ka ng pakialam. Mga tao, pakinggan nyo ito. Ang ganitong klaseng tao ba ay hindi dapat parusahan ng langit? Ruan Sisi, paano ka naging ganito? Dati, di pinaniniwalaan ang nanay mo. Ngayon, mukhang totoo nga. Ruan Sisi, wala ka talagang hiya para sa pera. Kaya mong maging makasarili at iwan ang pamilya. Kung ganun, ang pakikipagrelasyon mo at pagkakaroon ng anak sa labas ay para sa pera rin ba? Wala akong anak sa labas. Lahat ng iyon ay gawa-gawa lang nila. Piesh, ang galing mo ha. Ayaw mong magpakasal para sa dote, pero nagdalang tao ka sa anak ng iba. Tama ang paghanap sa pamilya ni Ruan Sisi katatapos ng iskandalo at ganito pa ang pamilya. Makita kung matatanggap pa siya ng Vice Presidente. Wala pakialam sa batang ito. Sinasabi ko sa'yo, kailangan mong sabihin ang totoo kay Sisi ngayon. Chairman, Vice Presidente, may problema sa unang palapag. Sinong nagpasok sa'yo dito? Di mo ba nakikita na nagtatrabaho kami? Lumabas ka. Tungkol kay Ruan Sisi. Anong nangyari kay Sisi? kaya pala nung hinanap kita sa eskwelahan, sabi nila kasal ka na. Sabihin mo agakin sino ang lalaking iyon. Sinasabi mong wala siyang kinalaman. Anong wala siyang kinalaman? Tara, hanapin natin siya agad. Papagbayarin natin siya. Huwag kang pumunta. Bitawan mo ako. Ah! Ruan Sisi, nagawa mo akong saktan para sa lalaking iyon. Nagawa mong saktan ang iyong ina. Talagang napakasama? Tingnan nyo ito. Tingnan nyo itong walang hiya. Hindi kita sinaktan. Ako si Wang Sisi. Nagawa mong saktan si Mama. Dadalhin ko si Papa para ayusin ito. Sabihin mo kung sino ang lalaking iyon. Sino ang lalaking iyon? Sabihin mo, Sisi. Okay ka lang ba, Sisi anak? Sino ka para saktan ang anak ko? Makikipaglaban ako sa'yo. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob. Vice Presidente, okay ka lang ba? Anong tawag niya sa'yo? Sino ka ba talaga? Tinatawag ka niya ng ano,
Sino ka ba talaga? Pasensya na. Sisi. Ipapaliwanag ko sa'yo mamaya. Pumunta sa Shenhua Group para manggulo. Luming, ayusin mo sila. Hoy, bitawan niyo ako. Sino ba kayo? Tatay! Ang taong ito ay siguradong ang lalaking aso ni Sisi. Tumahimik ka. Paano mo nagawang insultuhin ang Vice President? Anong Vice Presidente ng Shenhua Group? Tagapagmana ng pinakamayamang pamilya ngayon, si Fuxing. Imposible ito. Ang batang ito ay walang halaga. Paano ko di malalaman? Imposibleng mangyari ito. Siya ay isang malas na walang pera. Pumunta sa Shenhua para manggulo at insultuhin ang batang may bahay. Bugbugin niyo siya. Huwag na! Huwag na! Ay naku! Hindi ako alis! Nagkamali ako! Huwag na, Ransisi! Panorin mo na lang ba na binubugbog ang kapatid mo? Kayo ay magkapatid na magkadugo. Hindi ka dapat walang puso. Siya ang unang nanakit sa akin. Nung sinaktan niya ako, naisip pa niya na kapatid niya ako. At ngayon, ito ay bunga ng kanyang ginawa. Asawa, huwag. Umalis! Kahit hindi mo siya kilalanin, paano naman ako? Hindi mo rin ba ako kilalanin? Ako pa rin ang nagluwal sa'yo. Ang buhay mo ay sa akin. Sinasabi mo na binigyan mo ako ng buhay. Pero noong ipinanganak ako, hindi mo ako gusto dahil isa akong babae. Iniwan mo ako sa bundok at ang tatay ko ang nagligtas at nagpalaki sa akin. Simula noong iniwan mo ako, wala nang anumang ugnayan ng ina at anak sa pagitan natin. Wala kang konsensya. Tumahimik ka, Ransisi. Mag-asawa kami ng tatay mo. Kaya't hati kami sa ari-arian. Legal iyon. Hindi mo maitatanggi. Ang mga anak ay may karapatan hanggang 18 pagkatapos nito. Hindi na ako gumagastos. Wala akong utang sa inyo. Kung gusto mong humingi ng dote sa asawa ko, sinasabi ko sa iyo, wala kang makukuha. Wala kaming utang sa iyo. Ayoko nang makita ka sa buhay na ito. Sinabi ng asawa ko, ayaw ka na naming makita. Itapon ka na. Ikaw wala kang konsensya. Ngayon, ipinapahayag ko sa publiko. Si Ruan Sisi ay ang aking asawa, si Fuxing, at siya ang may bahay ng Shenhua. Kung sino man ang magkalat ng tsismis, hindi ko sila palalampasin. Ruan Sisi, iniingatan ni Fuxing. Duda akong tatanggapin ka ng chairman at asawa niya kapag nalaman ang totoo mong pagkatao. Bakit ka nandito ulit, Chairman? May mahalaga akong bagay na iulat sa inyo. Tungkol ito kay Ruan Sisi. Sabihin mo na. Chairman, hindi mo alam na si Ruan Sisi ay parang college student, pero napakasiming niya. Niloko pa niya ang Vice President, taga-probinsya. May nakatakdang kasal sa kanyang bayan. Ngayon ay nagkakagulo sa ibaba. Hindi ba't si Sini ang Nag-aasikaso ng bagay na ito. Hindi pa ba niya naayos? Sa presensya ni Xin, tiyak na hindi magdurusa si Sisi. Masama ang ugali ni Ruan Sisi at may anak siya sa labas. Kumalat na ito sa internet. Talagang sobra na. Oo nga. Pinapahiya niya ang Shenhua. Hindi siya dapat manatili sa Shenhua. Sobra na ito. Kailangang alamin kung sino ang nagpapakalat ng masamang balita tungkol sa aking manugang. Ano, mukhang concern ka sa anak ko ah. Siyempre, si MRS Fu at si President Fu ay napakahusay bilang empleyado niya. Siyempre, Hindi ko siya hahayaang magdusa ng basta-basta. magaling ang iyong ginawa. Simula bukas, hindi mo na kailangang manatili sa Shenhua. Ano? Pag-uulat ng sobra, paggawa ng iskandalo at paninira sa aking manugang. Ang mga katulad mo, hindi ko papayagang manatili sa Shenhua Group. Tao, sandali lang Vice President. Pakiusap, sabihin mo sa chairman, lahat ng ito ay para sa iyo, para sa Shenhua. Para sa akin, para sa Shenhua. Ang paraan mo para sa Shenhua ay ang pagkalat ng kasinungalingan sa internet. At sa mga nakatataas, nagdala ka ng peke na ikinagalit ni President Qin. At sinadya mong ibuhos ang cape kay President Qin. Hindi ko na ito pinansin. Akala mo ba madali akong kausap?
Hindi ganon! Noong nakaraan ay aksidente. Hindi nagkamali ako. Alam kong nagkamali ako. Nadala lang ako ng emosyon. Simula ngayon, ikaw ay tinanggal na ng Shenhua. At ang pamilya Liu ay hindi na makakahanap ng lugar sa Jiangcheng. Fuzong! Alam ko na ang pagkakamali ko. Talagang alam ko na. Sisi, nakikiusap ako sa'yo. Dati ako ang may kasalanan. Nadala lang ako ng emosyon. Alam ko na ngayon isa ka ng lehitimong mayamang ginang. Pwede mo bang alang-alang sa ating nakaraan? Tulungan mo akong kausapin si Fuzong. Para lang ako saktan. Binaliwala mo ang reputasyon ng Shenhua. Paulit-ulit akong nagparaya pero lalo mo lang akong sinasaktan. Anong pinagsamahan pa ang sinasabi mo? Umalis ka na. Sisi. Naayos mo na ba ang bahay? Oh, Naayos ko na. Pero dapat ba kitang tawaging chairman o papa ngayon, Sisi? Alam mo na pala. Oo, ngayon ko lang din nalaman. Ganito kalaking bagay. Bakit niyo itinago sa akin? Sisi, Hindi namin sinadyang lukuhin ka. Lahat ito ay dahil kay Singhi. Wala kang kwenta. Napaiyak mo pa ang manugang ko. pero kahit papaano, pinapakita nito na hindi ako manyak. Ako at ang nanay ni Xinghi ay legal na kasal. Ngayon pa ba ito pag-uusapan? Sisi, hindi ka ba nagagalit? Hindi. Bakit naman ako magagalit? Pakiramdam ko lang hindi ako karapat-dapat sa'yo. Hindi totoo yan. Sinabi ko na sa'yo na mamahalin kita habang buhay. Mahal, gusto mong kumain, kaya kung magayos ng kahit anong Michelin na restaurant sa lungsod. Bakit gusto mo Sa maliit na kainan. Tama na. Tigil na. Alam ko may pera ka. Pero ang makikita natin ngayon ay kaibigan ko. Kaya sundin mo ang gusto ko. Umupo ka na. Kamusta? Ako ang kaibigan ni Sisi. Ako ang asawa ni Sisi. Alam ko nagkita na tayo sa video. Gwapo ka pa rin. Bakit ka nahuli ngayon? Ay, hindi mo alam. Sa kumpanya namin ngayon, nagtatrabaho kami para sa Shenhua. Lalo na yung Deputy General Manager, talagang nakainit. Oh, ano bang ginawa ng Deputy General Manager para mainis ka ng ganyan? Ay, hindi mo alam. Palaging binabago ang plano. Pinag-overtime ako hanggang ngayon. At yung dati kong pinagtatrabahuhan na club, parang siya rin ang dahilan ng pagsara. Sa tingin mo, mamalas siya sa akin. Mahal, mukhang kailangan mong mag-isip-isip ng konti. Bakit kailangan mag-isip-isip ng asawa mo? Kasi ang asawa ko ay ang Deputy General Manager ng Shenhua. Pasensya na. Hindi ko talaga alam. Sadya na. Pinag-overtime kita. Binasa mo ako ng tubig. Patas na tayo. Hindi ka talaga galit. Paano ako maglalakas loob? Ikaw ang pinakamatalik na kaibigan ng asawa ko. Dahil sinabi mo ng pantay na tayo, kailangan ko pa rin tuparin ang pangako namin ni Sisi. Mula sa pagsubok ng matalik na kaibigan. Anong pagsubok? Servidor. Ang dami naman. Sisi, hindi kaya ng asawa mo yan. Sinong nagsabing hindi ko kaya? Hindi ba't inuman lang ito? Tara na. Bilisan mo. Tara. Tagay. Andyan na ang report. Hindi marunong uminom pero kailangan magpanggap. Hindi ba ito tungkol sa dignidad ng isang lalaki? ano ba ang pinagmamalaki mo? Si Lingling ay dati nang nagtatrabaho sa isang club. Sano na siya? Paano mo siya matatalo sa inuman?
Sa laki ng sakripisyo ko para sa'yo, paano mo balak akong gantimpalaan? Huwag kang magulo. Pwede bang maligo ka muna? Amoy alak ka kasi. Ginagawa ko ito para sa'yo. Maliligo ka ba o hindi? Sisi, tapos na akong maligo. Gawan mo ako ng kasunduan sa diborsyo, Sisi. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Aksidente lang iyon. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo tungkol sa pagkatao mo noon? Aminin ko na noong una kitang pinakasalan ay para mapanatag ka. Pero nagbago ang isip ko kalaunan. Sa totoo lang, hindi pa kita kilala noon. Akala ko niloloko mo ako. Akala ko ako ang manloloko. Gusto mo bang umasa na lang ako sa'yo mula ngayon? Akala mo ba na ako'y isang manloloko? Natakot ka bang aasa ako sa'yo? Mula ngayon, Paano mangyayari yan? Sisi. Maniwala ka sa akin. Paano mo ako mapapaniwala? Hindi na nagugulat na wala kang pakialam sa anak ko. Kaya pala matagal mo nang pinaplano ang diborsyo. Wala ka nang pakialam kung may anak ako o wala. Siyempre hindi. Dahil mahalaga ka sa akin. Kahit ano pa ang nangyari noon, gusto ko lang makasama ka. Ano ang ibig sabihin nito? Akala ko hindi mo na masabi ang gusto mong sabihin. Lumabas ka! Lumabas ka! Sisi! Buksan mo ang pinto! Pwede ba? Sisi! Sisi! Kinghi, bakit ka natutulog dito? Lola! Nasaan si Sisi? Sisi! Sisi! Ano ito? Maayos naman. Bakit maghihiwalay? Ano ba ang nangyari sa inyo ni Sisi? May 3 minuto ka para sabihin kung nasaan si Sisi. Sisi, anong nangyari sa'yo? Hindi ka dati nagpupunta sa ganitong lugar. Iba na ang dati sa ngayon. Hiwalay na kasi ako ngayon. Ano bang nangyari sa iyong paghiwalay? Saan ka hindi pwedeng pumunta? Sinasabi ko sa'yo, si Fujins ay talagang walang kwenta. Ay naku, dahan-dahan lang sa pag-inom. Dahan-dahan lang. Tama na ang inom. Please, pwede mo bang ikwento kung anong nangyari? Ano ang ginawa? Sa'yo ni Fuxing He. Tinanggal niya ako sa trabaho. At pinutol ang buhay ng pamilya ko sa Jiangcheng. Hindi ganito si Xing He. May ginawa ka ba sa kanya? Ako. Lahat ng ginawa ko ay para sa ikabubuti niya. Ano bang nagawa ko? Aba, hindi ba ito ang maliit na servidor? Mukhang hindi pa alam ni Libawan na si Ruan Sisi ay asawa ni Kinghi. Li Xiao, paano kung magpustahan tayo?
Tanong pustahan. Hindi ba't sinabi mo na walang babaeng hindi mo kayang paibigin sa mundong ito? Pustahan tayo na hindi mo siya makukuha. Siya nga. Hindi ako makikipagpustahan. Hindi ba sinabi mo na oo? Walang babaeng hindi ko kayang ligawan dito sa Jiangche. Pero ano ang ikinababahala ko? Baka nagbubuhat lang ako ng bangko. Basta makuha mo ang loob ng dalagang iyon, sasabihin ang isang lihim. Tungkol sa dagat. Ang nakaraan ni Xing. Central. Hindi mo hinayaang lumabas ang katotohanan at pinalayas mo pa ako sa Shenghua sa harap ng lahat. Sa pagkataong ito, nais kong masira ka. Kamusta kayo, mga kapatid? Tingnan mo nga. Ay, ang kaibigan mong yan palaging ganyan kataray. Hindi naman, sa mga matatandang lalaki lang ako mataray. Pasensya, may problema ang kaibigan ko ngayon. Naiintindihan ko, yung matandang lalaki na yun, puro kalokohan lang siya. Pero huwag mo naman akong pagbintangan. Magkapatid tayo. Di ba? Ako rin. Nasaktan din ako ng isang matandang lalaki ngayon. Hindi ba dapat tayong uminom para dito? Kapatid, mukhang wala ka namang problema. Sista! Ayos ka lang! Cheers tayo! Tara na! Tara na! Inom tayo! Para sa kasiyahan ng sister natin. Ngayon, Madam ay nasa bahay ng kaibigan niya. Mukhang ayaw niya munang makita siya ngayon. Ano bang nangyari? Sino nagutos sa'yo gawin ang kasunduan sa diborsyo? Ikaw nagsabi sa akin gawin ito. Kaya sinunod ko. Wala ka bang sariling pasya? Masama ba ang pakiramdam mo? Lumabas ka at maglibang para maibsan ang lungkot. Naku, hulaan mo kung sino ang nakita ko. Kahit sino pa ang makita mo, wala akong pakialam. Kung hindi ka pupunta, baka magsisi ka. Naku, tara na! Mag-enjoy tayo! Bilisan mo! Halika na! Sabi ko ayoko pumunta sa Vice President. Nakita ko si Ruan, Sisi at Lishang Lacing na pumasok sa hotel room. Sabi nila maglalaro ng poker o kung ano. Deputy Manager, finally you're here. That shameless woman, Ruan Sisi, dared to seduce your friend. I don't hit women, but if you dare to slander Sisi again, don't blame me for being rude. Open the door! Open the door! I say, who else would come if not you? Come in. Hey. Let me tell you. This time I bumped into her, but before it was that young girl you liked. Let's go. Go have fun. Tell me what you did to her. WHY are you acting like this? I called you here. You didn't come. You better not have done anything. Otherwise, our friendship is over. WHY are you losing your temper? Are you crazy? You! Ay, Lulujong. Tingnan mo kayo. Nagkakatuwaan kayo sa paglalaro ng baraha. Dapat mas maaga kayong dumating. Bakit ka natalo ng maraming beses? Yung huling laro ba siya ang natalo? Bilisan mo at markahan na bawal mandaya. Lahat kailangan. Anong ginagawa natin? Ako. Nandito ako. Tingnan mo lang. Akala ko pa naman kanina na nandito ka para manghuli ng may kabit. Pushing, ano bang tingin mo sa akin? Ako ba? Bakit hindi ko kayang panindigan? Wala. Talagang nag-aalala lang ako sa'yo. Huwag mong gamitin ang pag-aalala para itago ang pagdududa mo sa akin. Anong sitwasyon to? Huwag kang makialam sa usapang mag-asawa.
Ano? Mabuti ang mag-asawa. Itinuring kitang kapatid. Itinuring mo akong kabit. Hindi mo lang kinuwestiyon ang pagkatao ko. Kinuwestiyon mo pa ang panlasa ko. Tumahimik ka. Tumahimik ka. Tumahimik. Bibig, tinititigan mo pa ako. Hindi ba ikaw ang dapat maglinaw? Ikaw ang may kasalanan. Tinawag ko ang kapatid ko. Asawa. Nagkamali ako. Sino ba ang tatawagin kong asawa? Hiwalay na tayo. Hindi ako pumayag sa kasunduan ng diborsyo. Ikaw gumawa niyan. Hindi ko iniintindi. Nagsisisi. Hindi pumapayag? Walang bisa pagtutol. Sisi! Sisi! Ayos na, Sisi. Galit ka pa rin ba? Hindi mo ba talaga gustong makipaghiwalay sa kanya? Nagpilit magpakasal at makipaghiwalay. Bakit siya nasusunod at itinago pa niya sa akin ng matagal? Natatakot siya na kapag nalaman ko. Hindi ko siya iiwan. Napakalakas niya. Ayos na, ayos na. Huwag ka nang malungkot. Tingnan mo ang ganda ng panahon ngayon. Ilabas natin si Yuan Bao para maarawan. Oh, sigurado ka ba na dito sa lugar na ito? Anak ba natin ang nandito? Nagtanong-tanong na ako. Si Sisi, ang batang iyon, iniwan ang bata sa kaibigan. Ganun lang iyon. Ayos! Kunin natin ang anak nila ni Fuxing. Hindi ko siya kinatatakutan na hindi magluto. Lumabas na. Bakit nandito si Sisi? Bakit nandito? Manghuli ng taksil. Sa harap ng tao, sa liwanag ng araw. Baka mabigo ka. Huwag mo namang sabihin yan. Pwede ba? Alam kong nagkamali ako kahapon. Pinaalis ko na si Liu Yu sa Jiangcheng. Ito ay usapan natin. Hindi mo ako pinagkakatiwalaan. Yan ang totoo. Lingling. Ay, Sisi, huwag ka nang magalit. Umuwi na tayo. Pwede ba? Bitawan mo ako. Sisi, talagang alam kong nagkamali ako. Pakawalan mo ako. Sa liwanag ng araw. Nangaopi ka ng batang babae. Grabe ang kapal ng mukha mo. Akala mo ba madali kaming apihin dito? Mukha ka namang tao. Pero gumagawa ka ng ganitong bagay, tito, tita. Hindi ito tulad ng iniisip ninyo. Batang babae, huwag kang matakot. Inaapi ka ba niya? Huwag kang matakot. Ako ang bahala sa'yo. Mag-asawa kami. Ako ang asawa niya. Ako ang asawa niya. Oo nga, mayroon kaming marriage certificate. Talagang mag-asawa kami. Nen, bilang isang ate na may karanasan, itong binata ay mukhang masipag. Sabi nga nila, ang mag-asawa nag-aaway, pero sa kamarin nagkakasundo. Matutulog lang at ayos na. Tumigil ka! Anong ginagawa mo? Bakit ka tumigil? Nangahas kang magnakaw ng aso. Anong aso? Sabi ko nga, sa amin madalas nawawala ang mga aso. Ikaw ba ang nagnanakaw? Hindi ako magnanakaw ng aso. Nagkamali ako. Hindi pagkakaintindihan. Bakit mo ginagamit ang stroller para sa aso? Gusto bang agawin ng bata? Bakit mo pinapansin ang sasakyan ko? Walang hiyang magnanakaw ng aso. Siyang PH, siguro akala niya ang nasa stroller ay anak ko. Gusto niyang nakawin ang bata para takutin ako. Hindi ako nagnanakaw ng aso. Kung duda ka, tanungin mo si Sisi. Magsalita ka. Hindi lang siya nagnanakaw ng aso. Pinapahirapan pa niya ang mga ito. Ano? Nangaabuso ka pa ng aso? Wala ka talagang hiya. Ha? Pumunta rito para saktan aso. Gusto mo bang maglaho? Hindi ko kinuha aso. Wala akong sinaktan na. Tigilan mo na yan. Hindi ko ninakaw ang aso. Nanay ko ba ang nagnakaw? Bakit parang magkakasabwat kayo? Hindi. Hindi ko siya kilala. Wala akong kinalaman diyan. Dalhin mo siya sa puli. Tama yan. Mahal, tingnan mo, iniligtas ko ang ating anak. Pwede mo ba akong patawarin? Ano bang pinagsasabi mo? Kaninong anak? Mukhang sinisisi pa rin ako ng asawa ko sa hindi ko pagsisikap. Hay, magkaayos na ba kayong dalawa? Sisi, uwi ka ba mamayang gabi kumain?
Sige, naniniwala ako sa'yo. Dahan-dahan lang. Ay naku. Sisi, patawarin mo ako. Ilang beses ko nang sinabi. Sisi, talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pwede ba? Sisi, asawa ko. Sisi, asawa ko? Ay naku, huwag ka nang magulo. Hello. Sabihin mo sa Jinshi Shenhua na hindi kami kulang sa mga kasosyo. Mukhang napaka-cool at kagalang-galang niya. Pero sa harap ko, napakaingat niya, mali ba talaga ang akala ko sa kanya. Sarge, alam ko na. Babalik na ako agad. Ano ba? Sa tingin mo ba gwapo ang asawa mo? Wala kang hiya. Pwede kitang bigyan ng ilang pagkakataon pa. Pero depende pa rin sa performance mo. Bibigyan kita ng probationary period. Bakit may probationary period pa? Balak mo bang manatili dito sa akin ng matagal? Hindi. Plano ko lang bigyan siya ng panahon para mag-obserba. Anong ginagawa niyo dito? Ikaw ba ay karapat-dapat tumira sa lugar na ito? Check! Matagal mo nang hindi naalis ang masamang ugali ng bunganga mo. Hindi ka pa namin naparusahan. Swerte mo pa rin. Ikaw na hindi nakapasa sa kahit anong universidad. Inutil. Inutil ka. Ginamit mo ang koneksyon ng tatay mo para makapasok sa mababang uri na universidad. Alam ko. So what? Di ko naman kailangang magtrabaho para magkapera. Saka, pagkatapos ng graduation, makikipag-date ako sa mayaman. Hindi tulad nyo na nagtatrabaho para lang mabuhay. Naku, pagkatapos ng graduation, makikipagdate ka pa sa mayaman. Singa, sa sariling sikap na kamit ang financial freedom. Mayaman at mabait ang napangasawa niya. Nagpapasikat ka lang. Hindi totoo yan. Huwag mo na siyang kausapin. Tara na, sandali, pagkatapos magyabang, alis na kayo? Ano pa ba ang gusto mo? May reunion ng mga kaklase sa Makalawa. Kung talagang mayaman ang asawa mo, dalhin mo siya para makita namin. Karapat ka ba? Nakakahiya ka. Gusto mo na lang umalis kapag nahuli ka sa kasinungalingan. Di ba palagi mong sinasabi na tinuruan ka ng tatay mo maging tapat? Pero ikaw na araw-araw nagsisinungaling sa labas. Kung alam ng tatay mo, baka mabuhay siya ulit sa galit. Sig, magkita tayo. Kung hindi mo magawa, tumahol ka na parang aso. Kung magawa ko, ikaw ang gagapang sa lupa na parang aso. Bakit hindi ka makapaniwala? Sino ang hindi makapaniwala? Gagapang na lang. Si Sisi ay nagsisinungaling. Talo na siya. Ang proyekto kay Mingda ay nakatakda sa hapon ng Makalawa. Wala kang hiya. Ang gusali ng sanggay sa Haicheng ay malapit nang matapos. Maaari kitang bigyan ng isa pang pagkakataon. Pero depende pa rin sa iyong pagganap. Bibigyan kita ng pagkakataon. Ang proyekto sa North City ay kasalukuyang nasa yugto ng pagsusuri. Bakit may yugto ng pagsusuri? Bakit may yugto ng pagsusuri, MR? Wala kang problema. Saan ka na nga ba kanina? Saan ka na nga ba kanina? Panahon ng pagsusuri sa panahon ng pagsusuri. Ayoko marinig ang mga salitang ito ngayon. MR, iniisip mo si yung madam, di ba? Hindi ko alam kung kailan talaga makikipagayos si Sisi sa akin. Kung gusto mong tunay na patawarin ka ni yung madam, may alam akong paraan. Siguradong mapapabalik mo ang loob ni yung madam sa'yo. Anong paraan? Hello. Miss Cousin, na-hospital si Vice President. Na-hospital si Fuxing. Ay, Sisi, saan ka pupunta? Kung madadala ng anak ang manugang, maibabalik ko siya. Nasa iyo na yan. Oo nga, mamaya, kailangan mong magpanggap na totoo. Talagang epektibo ito. Siyempre, naniniwala si Vice President sa akin. Walang duda. Kahit hindi pa ako nagkaroon ng relasyon. Hindi ka pa nagkaroon ng relasyon.
Pero nanood ako ng mga short drama. Sa mga short drama, ganito ang mga eksena. Kung hindi man malubha ang sakit ng bida, may kidnapping na nangyayari. Tulungan mo silang humiga sa kama. Hintayin ang mga kapatid. Mas mabuti pang humiga sa kama. Ayan na, ayan na. Mama, Papa, ano ang nangyari kay Xing? Ano ang nangyari sa kanya? Nahulog siya sa tubig. Bigla siyang nagdesisyon na hanapin ka ngayong hapon. Sinabi niyang kailangan kanyang mahanap. Pero nagkaroon ng aksidente sa daan. Nahulog siya sa tubig kasama ang sasakyan. Ano? Xing, ano ang sinabi ng doktor? Sinabi ng doktor na iligtas mo ako. Ano? Impossible. Impossible. Sisi, talagang gusto ka namin. Pero ngayon ganito na ang sitwasyon ni Xing. Hindi na namin pwedeng ipagpaliban pa ito. Hindi ko iwan si Xing mula nang pumanaw ang aking ama. Siya ang naging pinakamabuting tao sa akin. Hindi ko siya iiwan. Huwag ka masyadong malungkot. Kahit wala na si Xing, susuportahan ka namin sa paghahanap ng ibang kaligayahan. Ma, sa tingin ko, tama ka. Bata ako. Tiyak na makakahanap ako ng mas mabuting tao kaysa kay Singhe na maghahabol sa akin. Tungkol sa tiyuhin na ito. Komportable, sasabihin ko na ang totoo sa inyo. Ilang araw na ang nakalipas. Pumirma na kami ni Xinghe ng kasunduan sa diborsyo. Alam ni Lu Sekretarya ang kasunduan sa diborsyo dahil si Xing mismo ang nagutos sa kanya na ihanda ito. Ano ba? Hindi. Wala akong kinalaman dito. Inutusan lang ako ng VP. Trabahador lang ako. Batang walang modo. Bakit mo sinusunod ang lahat ng sinasabi? Wala ka bang sariling pag-iisip? Kaya nga. Ang mga susunod na hakbang ni Xing, hindi ko na maasikaso. Pero kung may kailangan kang tulong mula sa akin, tiyak natutulong ako. Kaya... Tumigil ka. Anong diborsyo? Hindi ako sa ngayon, Ruan Sisi. Gusto mo pang maghanap ng ibang lalaki? Panaginip lang yan. Hindi mangyayari sa buhay na ito. Pati na rin sa susunod na buhay. Pangalawang boss, ito ay parang muling pagkabuhay. Nakita ko. Ay. Sisi, patawad sa'yo. Sing. Sobra ka. Paano mo nagawa lokohin si Sisi? Tama ako. Ang lalaking nanloloko sa babae. Hindi tunay na lalaki. Natatakot din ako sa ginawa mo. Akala ko kung ano na ang nangyari sa'yo. Nagkaroon ako ng sakit sa puso. Oh, sumakit ang ulo ko dahil sa takot. Pasensya na. Ay, ang sakit ng ulo ko. Hindi ko na kaya. Seryoso sakit ng ulo at puso. Kailangan magpatingin sa doktor. Sasamahan ko kayong dalawa. Oh. Tara na, magkita tayo mamaya. Bilisan nyo! Hindi ba pwede? Nandiyan ka. Niloko mo na naman ako. Ay, pasensya na. Alam mo ba? Alam mo ba na ganito ang nangyari sa tatay ko? Kaya natakot ako. Alam mo ba? Talagang natatakot ako. Pasensya na, mahal. Nangangako ako na hindi na kita lolokohin. Mabuti na lang. Ayos na. Sa makalawa, aalis ako papuntang ibang bansa para sa negosyo. Baka 1 linggo lang ako mawawala. Maghintay ka lang sa bahay. Kailangan niyang umalis para sa trabaho. Hindi dapat ito makaapekto sa kanya. Bakit? Wala, sige lang, magtiwala ka lang. Oh, maghihintay ako sa bahay hanggang sa makabalik ka. Pumunta ka na agad. Sisi, kung ang Vice President ay nasa business trip, hindi naman tayo kailangang pumunta. Kung hindi tayo pupunta, umiiwas tayo. Pero ngayon, pumunta ka mag-isa. Hindi pa rin tayo talo. Pero okay kaysa maging duwag. Tara na.
Hindi ba ito ang mayamang ginang? Nasaan ang asawa mo? Sabi mo isasama mo mayamang asawa mo? Naghihintay mga kaklas. Ruan Sisi, nasaan ang asawa mo? Ipakita mo naman sa amin. Ano, baka naman iniisip niyang mahirap kami kaya ayaw niya kaming makita. Ang asawa ko kasi. Nasa business trip siya. Nasa business trip. Ang pangit na dahilan na isip mo pa. Bakit hindi mo na lang sabihin na nasa libing siya? Paano ka magsalita ng ganyan? Sisi, wala ang asawa mo para sa inyo. Ruan Sisi, di ba gayahin ang tahol ng aso ayon sa pustahan natin? Mag-aral kang tumahol. Mag-aral kang tumahol. Bilisan mo. Bilisan mong tumahol. Sige na, tama na. Huwag mo nang pahirapan ang ating dating kaklas. Wang Xiang, gusto mo si Ruan Sisi, pero tinanggihan ka niya sa pag-aaral. Ngayon, may pagkakataon ka. Kung ipipilit yan, parang hindi ko binibigyan ng dangal si Sisi kung tatanggi ako. Ngayon na kolehiyo na tayo, alam mo na kung gaano kahalaga ang social connections. Di ba? Kung sasagutin mo ako, may papakiusap ko sa tatay ko na ayusin ang internship mo sa Shenghua Group. Ano? Shenghua? May connection pa ang tatay mo sa Shenghua. Ang tatay ko ay nagtatrabaho sa Shenghua. Kailan pa naging ganyan ka-influential ang pamilya nyo? Oo nga, ang Shenghua ang pinakamalaking kumpanya sa Jiangche. Ruan Sisi, swerte mo naman. Hindi na kailangan. Nag-intern na ako sa Shenghua. At may asawa na ako. May asawa ka na? Nasaan ang asawa mo? Hindi ka ba nag-iimbento para magyabang? Hindi nagsisinungaling si Sisi. Ang asawa niya ay si Ruan Sisi nga. Huwag palampasin ng chance dahil sa pride. Sinasabi mong nag-intern ka sa Shenghua. Pero anong klaseng lugar ang Shenghua? Na kahit sino ay pwedeng makapasok. Hindi ko kailangang ipaliwanag si Ruan Sisi sa inyo. Ruan Sisi, ang mga kasinungalingan mo ay palala ng palala. Hindi ka pa nga nakatapos ng kolehiyo. Paano ka na nag-asawa? Alam ko, nahihiya ka lang. Pero isipin mo kung mas mahalaga ang iyong dangal o ang iyong kinabukasan. Parang hindi mo naman kailangan pang himasukan ang kinabukasan ko. Kahit bata pa ako, ako'y nasa tamang edad na. At ang asawa ko ay napakahusay. Malayo ang agwat mo sa kanya. Hindi mo talaga pinansin si Sisi. Gusto ko talagang tulungan ka. Pero kung ipipilit mo yan, ayon sa usapan, Magalaaso ka na lang. sige na. Ang asawa ni Sisi Ay may lakad kaya hindi makakarating. Sa susunod, siguradong dadalhin niya ang asawa niya. Tama na, Daldal. Magalaaso ka. Sino papayag magalaaso asawa ko? Pasensya, mahal, nalate ako. Di ba sabi mo maglalakbay ka ng 1 linggo? Walang mas mahalaga kaysa sa asawa ko. Mahal ko, kung may problema, sabihin mo sa akin. Ako ang iyong asawa. Bakit parang pamilyar siya? Sige, Limi. Dumating na ang mayamang asawa ni Sisi. Hindi ba't dapat ka mag-alaaso? Sinabi niyang mayaman siya. Kaya mayaman nga siya. Sino ba siya? Oh, alam ko siya. Siya ang CEO ng Shenghua Group, si Fuxing. Siya ang CEO ng Shenghua Group, si Fuxing. Si Masisi ay nagpakasal kay Fuxing. Hindi ba't magiging may bahay na siya ng Shenghua? Limi, hindi ba't oras na para tuparin mo ang iyong pangako? Kanina, bago dumating ang asawa ko, hindi ko siya pinansin. Walang halaga ang pustahan na ito. Tama na, mahal. Alis na tayo. Ang asawa ko ay talagang mapagbigay. Hindi mo ba ako nakikita? Nagtabraho ba ang tatay mo sa Shenghua? Magpapadala ako ng tao para imbestigahan ang sitwasyon ng tatay mo. Tapos na. Uy, bakit mo ako dinala dito? Hindi mo ba naalala kung saan ito? Ikaw na walang puso. Ito ang lugar kung saan tayo unang nakita. Bakit mo ako dinala dito? Gusto kitang ipag-propose ulit. Sisi, handa ka bang magpakasal sa akin? Bakit? Gusto mong magsuka sa pag-amin ko? Baka buntis ka na. Magpatingin muna tayo sa doktor.